Abante Bullseye, ang duha ka programa gin-isa para mahangpan sang matag sa mga tumalanaw sa Facebook worldwide. Patpaton ng mga isyo kag ipasabat sa atong bisita. Abante Bullseye. Abante Bullseye. Mayong adlaw kalibutan, mayong adlaw Pilipinas, mayong adlaw sa aton sini mga tumalanaw sa Abante Bullseye. Kag mayong hapon man sa aton sini bisita karon nga hapon, madamo kita sang hambalan ini nahanungod sa kung paano mag-obra sang pelikula, kag paano magkontak sa mga artista, kag kung paano ang kabuhi sang isa ka producer sa pelikula. Isa ini siya kay Ilonggo, makabig naton nga aton gid kaliwat kay taga Iloilo. Ang atong bisita karon nga hapon si Ginoong Francis B. Lara Ho, isa ka film producers kag mas naton nga nagaprodukto sa mga pelikula nga makabig naton iwan. Kay ini siya nakaagi na nga nangin awardee sa ginatawag nga Oscar Awards sa Amerika. Siya ang papahambalo naton, ipapatpat naton sa iya ang iya mga inagihan bilang isa ka producer sa pelikula. Mayong hapon, Ginoong Francis Bilara Ho. Mayong hapon sa tanan naton nga audiences. Sa imo sir, mayong hapon. Salamat gid sa opportunity nga ini nga ginatag nyo sa akon. Small correction lang sir, hindi pa Oscars pero may mga awards kita nga nabato na internationally. But one of our biggest goal is the Oscars. Bisan pa, nakasiling kita nga panginbulahan sa imo man nga pagpanikasog, pagpaninguha nga makapatigayon o kung makahimo sang makabig naton isa ka dungganon nga pelikula. Antes kita lubos ng mga padayon, mangayo kita sa inyo sa isa ka malipot nga tinion para man sa ato sa pagpasalamat sa aton mahal nga Ginoo. Lord, thank you gid sa paghatag mo sang maayo nga dalan kag kailwayan sa amon bisita makadangat diri sa Pitts Grill and Restaurant sa din diri na hamtang kag nagapatigayon man sang live program ang Abante Bullseye. Lord Jesus, nagapayo kami sa imo gahom, ipagamit sa amon ang imo kaalam, ang imong pagtuytoy sa amon kag sa amon mga pamilya. Buligi ang mga nagamasakit, sila puluyan, kag subuman sa mga hospitals, o kung sa din mga parte sang kalibutan. Paagi si Mugahom, sila ayuha, bangod ikaw ang ginakabig, best among the best, doctor sa bilog nga kalibutan. Lord, thank you. Amen. Okay, Ginoong Francis Laraho, pwede mo kita malama tagaan sang gamay gid lamang nga bayodita. Kung sino si Mr. Laraho? Thank you gid sir. Ako tumandok gid sang Iloilo, originally sa Dueñas kag grew up sa isa ka Filipino-Chinese family. Ako nag-graduate kita sa San Yat-sen, and then nag-umpisa kita sa sa filmmaking sang 2018. Dira kita nag-umpisa. Pero before sang filmmaking, ako kag ang akon nga asawa, we were missionary sa sa Manila kag sa overseas. Pagkatapos nakaabot kita sa Amerika, nag-eskwela kita sa masters, kag nagpadayon sa PhD, although hindi pa tapos kami arap ako dissertation. And then from there, nag-business kita sa Amerika. Balik kita rin sa 2017 to do our charity work. Pag COVID, nagbalik sa Amerika, pero sa ara kita sa Amerika, ginumpisahan naton ang Inspire Studios, which is the production company nga nag-produce ang 1521. Para sa ihibalo sang tanan, ang ining Abante Bullseye live, makita ini sa imulcast sa Cable Star Incorporated Community Channel 1 kag sa Cable Star Incorporated Facebook page. Kag subuman sa Facebook page nga Bullseye or Abante Bullseye, ang nagaupod sa aton, nagapangabay kita nga i-like ninyo, i-share ninyo, kag subuman pang ano nyo sa imo mga abyan para nga mabala nila nga
may programa katulad sini diri sa Pit's Grill and Restaurant na hamtang gid lamang sa Calle Burgos tubang sa Plaza La Paz, siyudad sang Iloilo. Tagsa ka Biyernes ang hapon alas 2 ang takna. Kung maluyag ka mo mag patigayon sa inyo kasal, birthday, or bunyag, o kung sa naman nga okasyon nga nagakinanglan sa espasyo, magtawag lamang o magkadto diri sa Pit's Grill and Restaurant on the managed by Councilor Petri Mañez kag siya nga Mrs. nga si Attorney Trimañez. Okay, balikan naton si Ginoong Francis. Francis, nakita ta sa imo pakalo ang number 1521, no? Pwede ta bala ini mahibaluan kung ano ini bala titulo sa isa ka pelikula or numero ini sa luto, Francis? Ang 1521, kung matandaan nyo ang kanta ni Yoyoy Villame, Yes. amo ina, no? Although, hindi tuod nga sang 1521 na diskubrihan sa mga Espanyol ang Pilipinas. Kay man, ang Pilipinas, thriving civilization na. Ang aton nga sosyudad sang amo na nga time, bago magabot ang mga Espanyol sa Pilipinas, established na. May ara kita nga justice system, may writing system kita, may ara man kita nga organization na gidya. So hindi matuod nga na-discover kita sang Espanya, kundi we are already a thriving civilization. Now, 1521 is the title of the movie nga ato nga ginhimo nga ipagwa this coming June 5 sa bilog nga Pilipinas. Now, isa ini ka historical drama. Okay? Ang historical part, Battle of Mactan, is amo nang historical part. Pero ang love story is the fictional part. Now, may mga pangmangkot siguro nga ang gimbutangan ta love story ang historical. Kay man damo na gid nga historical movie nga nagagwa sa Philippines kag sa bilog ba nga kalibutan. Ang number one nga problem gid sa mga tao kisa is pag historical daw boring. Di ginhimuan ta ginbutangan ta sang a little bit of spice para nga ang mga tao nga kung hindi sila masyado mahilig sa history, matan-aw man sila gyapon kay tungod may ara love story. So, this is a movie rated na PG-13 sang MTRCB para gini sa bilog nga pamilya. Alin sa lolo, sa tatay, sa bata, sa apo, bilog nga pamilya gid ni. Now, ano gid bala ang 1521? Ang 1521 ang isa sa 5 ka pelikula nga gina-develop naton. Siya ang pinakauna. Nagwa na ini sa Amerika sang October 2, 2023. Bilang regalo sang akong pamilya sa aton nga nation sa Philippines sang birthday sang aton nga nation 125th Independence Day last year. So gin-fund ini sang aton nga pamilya para mahatag nga regalo sa aton nga country. So pagwa niya sa Amerika last year, damo siya nabaton nga citations, special recognition. Ang pinaka meaningful gid para sa akon, ang ginhimo sang mayor sang Honolulu nga ang iya nga gindeklara ang October 2, 2023 bilang 1521 Day sa Honolulu, Hawaii. This is a big deal. Kaya wala pa sang isa ka Pilipino nga pelikula about the Filipino hero agin hatagan sang amo ni nga karangalan. Amo na sila nga in March 1521 Yoyoy Villame na nga kanta, no? Si Magellan agin patay ako no si Lapu-Lapu or si Lapu-Lapu nagpatay kay Magellan. Amo na ginapapakot sa isa sa eskwelahan eh. Sino nagpatay kay Magellan? Si Lapu-Lapu. Sino patay kay Lapu-Lapu? Kusinero. Okay. Now nga ang mga artista nga imo ginkuha si Francis. Nakita nato si Machete, no? Ang gwapo ng artista no, siya Mexicano. Mexicano gyud man siya. Nga ang foreign artist ang imo ginkuha kag I think may ari ka man nga ginkuha nga mga Tagalog or mga Filipina or Filipino artist? Ang aton nga misyon sa 1521 kundi hindi lang siya nga pelikula para sa Pilipino. Pelikula ini para sa bilog nga kalibutan.
amo na nga ginpili ta si Machete bilang mag-play sang Magellan para nga ang audience naton wider. Hindi lang Pilipino kundi pati mga non-Filipinos matanaw man. Kaya may brand name na siya, si Danny Trejo has been in more than 300 films sa iyang entire career sa Hollywood. He is an iconic Latino star. Isa man natin gipili si Bea Alonso sa Philippine side naman kay tungod she is also a very she has a very proven track record bilang successful nga artista. So amo na nga sila ginpili ta kay para mas damo pa ang magtanaw sa aton nga pelikula. Kay ang aton nga misyon sa aton nga pelikula nga ng 1521 mahibal-an sang bilog nga kalibutan nga ang Pilipino pala mga world-class din nga mga warriors. We are world-class freedom fighters. We are a world-class people. Amo na nga ginhimo ta ng 1521. Isa na no para maging mainstream ang aton nga story of heroism. Bala mo sir, damo sang mga stories of heroism nga natabo sa Pilipinas. Di rin sa Iloilo kadamo. Pero hindi na nahibalaan sang bilog nga kalibutan nga kay wala sang nagaproduce sang amo na nga may istorya. Ti amo na nga personal nga mission ko gid ni nga sa tanan nga pelikula lima nga ginahimo ko tanan gid ni all inspired by true heroic stories of Filipinos in collaboration whether Americans, Spaniards or Japanese depende kung ano nga pelikula. Pero ang desire gid naton nga global storyline hindi lang para sa Pilipino para makilala gid sa bilog nga kalibutan ang heroism sang aton nga banwa. Sa mga nagasunod sa aton, kung may ara ka mo nga mga inugpamangkot, hindi ka mo magkatahap sa pagpamangkot dire kay ibasahon naton ina para nga mabatian man sa aton sa nga bisita. Pero kung mag-comment ka mo, hindi lang gusto lang nga komento ha. Wala lang tayo sa komento nga daw hindi gid pwede sa airwaves or sa airlines kay daw mabudlay man, no? Kaya may kita maanan sila. Now, Francis, Mr. Laraho, mamangkot ko, no? Nga, parang ma-inspired ako. Nga sundon ko ang imo nga yapak as a producers. Ano ba lang dapat ko himuon? Ano ang dapat ko sundon? Tagaan ko ba sa nagkaigaw nga igtalopangod? Or ano nga mga sequence? Sabi, para nga makaproduce mo ko sa pelikula like you. O kanami kina sa imo nga pamangkot sir bilo mo sir bago ko usab to na Go. 500 years ago, more than 500 years ago, si Lapu-Lapu, Dato Lapu-Lapu, ara siya sa Mactan, nakita niya sa tubangan niya Cebu. Tapos between Cebu and Mactan, mga ships ang Spaniards. More superior power, more superior weapons, and then, ara siya sa crossroad, mag-decide siya. Masurrender siya, magsunod lang siya, o should he stand his ground and pursue his dream for his people? Ara siya sa crossroad. Kada isa ka tao may ara ginayang crossroad sa kabuhi. If we want to do something great in our lives, may ara ginayang nga challenges. So ang umpisa ginaya sir nga sabat, pareho man sa kay Lapu-Lapu, in the face of adversity and challenge, ano ang imo response? Dira ginaya magumpisa. Sa akon sir, sang nagadako ako diri sa Iloilo, sa Dueñas, nadumduman ko nga ang akon mga utod sa sagwa sang balay namon kung hapon gatanaw kami na blang naga-eroplano no nga nagaagi. Tapos siling ko sa mga magulang ko, siling ko one day masakay ko na sa mga eroplano nga makadto ko sa damo nga lugar. Nag-umpisa gid siya with a dream. My dream of doing something significant in my life. Now, sang sila Lapu-Lapu nag-decide siya more than 500 years ago, why kinasa magunahuna nga may ang impact sang iya nga desisyon gali is global. Kay tungod sa iya nga desisyon, na-delay ang colonization sang Philippines. Now, sa pamangkot mo nga paano gid magsunod, it will start with a big dream. Unang-una, ano ang imo nga dream sa imo nga kaugalingon? Bala mo sir, ang pamangkot amo niyo, ano ang pinakamahal nga real estate sa syudad sang Iloilo?
Hindi mega world. Ang pinakamahal, simeteryo. Nga kay kadamo sang dreams sa mga iban nga tawo na lubong upod sa ila nga wala gid ma-realize. Precious dreams. Hambal ni Benjamin Franklin, siya niya, most men die at 25. We just bury them at 65. In other words, kadamo sa aton, we just survive now. Wala na ta passion, wala na ta vision, wala na ta dream. So, to become a successful filmmaker, producer, this is what I learned. It started with a big, strong, clear dream. Second, another D, a decision. Ang decision mo gid nga, whatever it takes, you will pursue your dream. Decision. Pangatlo, discipline. Balan mo, kalabanan sa aton, damo kita dreams. But why ta ginasunod to follow up with our own action. Wala ta discipline to pursue it. And so those are three key things. And then lastly, determination get. Nga kung ano man ang challenges ma-face mo ako, sir, damo ko na nga challenge. Wala ko background nga filmmaking. My family personally funded this movie. No? So remember all the challenges, and then minority pa ako. No? I work in Hollywood, minority ka, you don't know anyone, you just started, why you have no background in filmmaking. But all those challenges I welcome. Nga because those challenges are what will make us stronger and better. Amo na ambal nila, no? Whatever does not kill you will only make you stronger. So, ang sabat ko da, sir. The chosen path starts with a dream, followed by a decision, and followed also by discipline and determination. Okay, no? Kung sabagay, disiplina, kag determinasyon mo kung paano ka mangin successful sa imong kabuhi, kung paano mo mahimo sang maayo ang imong damgo nga mangin matuod sa ulihi. Now, sa panahon nga ikaw nagadamguhanon o dalamguhanon to be a producer someday, diri bala sa Pilipinas, may ari kita diri nga film making academy or universities nga nagatudlo sila or mas marami nga dito sa abroad? May ara, sir. Madamo nga mga filmmaking schools. Manila, I think diri sa Iloilo may ara man. Pero it is at two levels. The reality, sir, even though pioneer ang Pilipinas sa filmmaking, before World War II, we are like one of Asia's top filmmakers. Pero just like many things sa aton nga banwa, nabilin kita sang iban nga nasyon. Tungod ang aton development, daw naguntat. So, necesidad gid nga after getting the basic training there is to get some advanced training. Kay whether you like it or not, really Hollywood is like the mecca of filmmaking. Ara gid to yan nag-umpisa. The biggest market in filmmaking still not China even. It's still North America. Second lang ang China. Even China is learning from America on how to do great films. So, ang sabat gida, it doesn't mean nga you are less talented kung magkadto ka sa Amerika to be trained. It just mean nga wow, unta ang technology dito, learn the training, learn the technology, and bring back it here. Para wala ta brain drain. Iti ang mo nang kakatabo sa atong ibang industry, naga-brain drain kita, kay why na tagabalik. So, that's why my desire, Inspire Studios, ang base ko, sir, sa Palawan, even though naka-register kita sa California, registered man ta sa Palawan, kaya ang desire ko gid, sir, magpatindog sang film studios sa Palawan. In fact, sa 1521 kung diin gin-shoot, gin-preserve na, sir, hasta subong ara pa na ang village nga 1521. Kay my hope and dream is if we do a sequel, a prequel, or other period pieces, we can use the same facility. It's a studio. I hope and I'm praying mangin matuod din na ka mga pabilin, ka mangin successful ay mo tinutuyo, ka magputap sa imo darang studios sa Palawan. Sir, you can explain further sa aton sining mga televiewers sining the quest for love and freedom. Nga
amo gini ang napilian mo abi nga mga tinaga or subtitle, I mean, or kung matawag na nga subtitle, sa imo sini nga 1521, sir. Yeah, kay tungod ang 1521 is a quest. Kung sundon mo ni makita mong pelikula, people are fighting. So, uh, si Diwata played by Bea Alonso kag ang translator ni Magellan nga si Enrique, it's their quest for love. Because it's like a Romeo and Juliet type of a story nga nitibo si Diwata, Espanyol si Enrique, they fell in love with each other pero hindi pwede kay kontrapartido. Pareho kay Romeo and Juliet. That's why it's the quest for love. But it's also a quest for freedom because they wanted to be free to love one another at that level. So they fought for their love, they fought for the freedom of their love. Pero ang other side of love and freedom is also the love of country, sir. Kaya dira makita ta nga si Lapu-Lapu because of his love for his people, love for his country at that time, even though at that time hindi pa kita bilog nga Pilipinas, but we can say na ang iyang community is his own country. So that's his quest for the love of his own community, of his own people. And quest for freedom gid. Kay hindi gid niya gin surrender ang freedom. That's why he fought against Magellan. Pao sir, kung imo nga tanawon subong, you know, ang relevance ning quest for love and freedom hindi lang kay tungod parts ng history naton. Tanawa ba lang gakalatabo sa West Philippine Sea subong. Kung si Lapu-Lapu ayahan ang ara sa West Philippine Sea. Manglabo. What would he do? No? Kung ginakanyon sa sang tubig, ano ayahan ang imuon ni Lapu-Lapu? Di ba? Kay balaan ta kung anong ginimo is mga Espanyol. Wala siya nag-surrender. Balaan niya nga may kanyon ng Espanyol. Balaan niya nga wala siya weapons like the Spanish. But what did he do? Did he back down? Did he surrender? Did he say, okay, pabayaan ta lang sila? No. That's why ang ambal ko sa mga tao nga, if you watch this movie, hindi lang ni historical part. This is very relevant. This is a story about bullies and underdog. And how the underdog defeated the bully because at the end of the day, damo sang istorya, battles all over the world nga. Remember ang 300, sir, no? Spartan 300? How did they put up with the thousands of Persians in so many days? 300 lang sila. Because the heart is stronger than the weapon. So amo ni ang isa ka object lesson sa 1521 nga pagtan-aw mo, you will be so proud, you'll be so encouraged. Men, whatever circumstances you are facing, like what we're facing in West Philippine Sea, if you watch this movie, there's an answer on how we should be dealing with this issue. Very relevant gid siya, sir. Duga sako kuya nga mag-abot ng Hunyo 5 para matanaw tang pelikula ni kay sa istorya pala nga daan daw makagalanan ako sa pagkaon pagkatakam-takam ka na. Kapin ba kaya ang artista ng gawa mga babae si Bea Alonso pa? Sus! Hay! Amo na siling pala nga ang langit among magapanaog sa duta kag magahalok sa duta kayang duta amo ang matahom. Ti alang-alang man ang duta mata saka sa langit to, no? So wala sang imposible kung paghigugma na ang paghambalan. So si Lapu-Lapu na in love kay Diwata kung kay Bea, ti ginin conquer yang tanan nga kabudlay eh. Kung Muslim lang beng dalasaon ko ang siyam ka mga tigre, taklaron ko na pulo ka mga bungyod, malabot ko lang ang namtangan mo, Bing Lagradilla. Azaz, nakanami ako. Sano ka ni Francis? Abi, ko na kami kung sano ka ng red carpet sini. Oh, sige. Kagdiin. Sir, i-correct ko lang, sir. Hindi si Lapu-Lapu ang na in love kay Diwata, kay Ikaw? Bea. Hindi, si Enrique, sir. Si Enriquez. Oo. Hindi, ako lang, ano ko lang ang istorya, kasi Lapu-Lapu kag Magellan bala. Oo. Daw bigay ko kay ang titulo nga daan anong kuan 1521 March 1521 ti kanta na nga daan kuan mo ni Yoyoy Villamis ng Cebu. Nga mo na lang ikuha ko kasi Lapu-Lapu bibilang kay Enriquez.
Yeah, sir. Ang aton red carpet diri sa Iloilo sa June 5 sa SM City. June 5 ang aton red carpet. Two showing siya, no? Alas 6 sa gabi kag alas 8 sa gabi. Ang alas 6 sold out na. Ang alas 8 damo na nag-reserve, wala pa nato ma-release ang tickets kay i-release pa lang sa SN, and by the looks of it, within a few hours nga ma-release ang ticket, sold out man kay kadamo nagapa-reserve nga naga-text sa ako, nagapa-reserve nga very excited. Kagabi ang aton nga premiere sa Cebu, grabe. Grabe gid ang suporta sang Congresswoman Chan, ni Congresswoman Cindy Chan kag ni Mayor Ahong Chan sa Lapu-Lapu City. Grabe pagkatapos sa pelikula hinugyaw ang mga Cebuano, mga maktan, mga upangan ang ilang tawag sa ilang Di ilan na ya, kamao ka man Francis nga, diya man si Lapu-Lapu sa Sugbo. Tama. Oh. Pero ang ginahugyawan nila, sir, ang tindi nga love story. Na in love. Pagkatapos ang pelikula baw nagtindog gid si Congresswoman kag si Mayor siling baw. Very good gid kanami gid This sa is a pelikula. true to life story. Ang Battle of Mactan is true story, but the love story is a fictional story, sir. Oo, inimot ang gid na kay para everyone will watch it. So may ara makita nga nga June 6 naman ang premiere sa Palawan, pero June 5 pa lang all over the nation mag-umpisa na. Nga dirigig ko nag-premiere sa June 5. Ang answer siya na obvious. Ilonggo ako nga tunay. Gift mo sa Iloilo. As simple as that. Oo, so dirigid so akon gid nga hope nga dako gid nga suporta sang aton nga mga kasimanwa kay ini hindi lang tungod ginhimo sang isa ka Ilonggo, but tungod this is a story of us, of all of us. Francis, ang imong istorya parte sa Cebu. No? Kay tinain, pumunta daw ginkuha mo kang kwan si Magellan. Nga sa Palawan mo gin shooting, imbis ko tanay sa Cebu. Wa ka nami kinasir nga pamangkot. Ang akon nga filosofiya, sir, bilang producer, gusto ko less computerized, mas natural, the better. Ti kung dito ta nag-shoot sa Mactan, sir, kadamo na sang structure. Ti ka namin sina nga damo ka panason kag ibutang ang graphics. Dito ya sa Palawan, sir, last frontier of the Philippines. Ang amon nga ginshootingan na sir sang battle scene, wala cell site, wala electricity. 1521 gid ya, sir. So amo na nga natural gid. That's why sir nga nagdaog kita sang best cinematography sa Sweden Film Festivals kay nakita gid nila ang natural beauty sang Palawan sang Philippines. Nagdaog man ta sa London Independent Film Awards, nagdaog man ta sa Athens, Montreal. For a first time movie from someone who did not make a movie before, I was really honored and humbled by that accolade nga damo kita na daog nga awards despite of the fact na kulang ang aton nga experience kag expertise. Bugay na yan sa Ginoo si mo Francis, no? Gift from heaven nga makahimo ka sa manami nga pelikula, then earn sang mga prizes or awards, iti nakita man ang bunga sa imo nga pagpangabudlay. Tama. Pagluwas sa 1521, ano pa ang ara nga iban nga mga pelikula in the future nga pwede ta maibaluan sa karon in advance, Francis? Bao exciting gina nga question, sir, kay 1521 is the first of the 5. Ang ikadua, sir, ang iya title Angel Warrior. Yeah, co-produced with then Senator Manny Pacquiao. Ini naman, sir, istorya sang mga Filipina freedom fighters during World War II. Kay 10% gali isang aton nga mga guerrilla during World War II babaye. Mga mason? Oo. So, kag mas madamo silang gin-sacrifice kaysa mga lalaki. Kay for example, hindi lang sila fighters, nurse sila, teacher, spy, kag kung madakpan sila, sir, hindi lang sila ginapatay sa ngapon, gina-rape anay sila.
Ti grabe ilang sakripisyo, pero ang aton nga history medyo kulang sa pag-recognize sang ilang ano. Ti ang akon nga desire i-honor gid ning mga fighters naton nga some of them became comfort women and still fought for our country. Pero sir, ang connection sina sa Iloilo kay other part of that story is the story of the American missionaries nga nag-umpisa sang Emmanuel Capiz Hospital kag Iloilo Mission Hospital kag Central Philippine University. Amo naman na ang historical part. Ang freedom fighters ng mga Pilipina is we can say fictional pero inspired man by true events. Ini sir kanami isang istorya nga ni sir kay balan mo ang writer sini is an A-list writer. Siya ang nagsulat sang episode sang famous highest ever grossing DVD sales of World War II entitled Band of Brothers. Ang writer sang Band of Brothers is the same guy nga nagsulat sang script sang Angel Warrior. So pwede tamambal sir nga this is an A-list bigger movie. And hatagan talang ka sir sang appetizer. Nagresensya na ako and nga mag-shoot kita dira sa Lopez Mansion sa Lapas. Kay bala mo sir gingamit kina sa mga Hapon sang World War II. Ti can you imagine dira ta ma-shoot tapos may ano sir may mga Japanese regiment kita dira tapos dira ang imagine mo lang kung gaano ka nami ang itsura sinang vision sang amo na nga pelikula kag mga lugar diri sa Iloilo. So exciting na sa akon sir. That's the second no. Ang pangatlo is titled Palawan, Last Man Out. Ini story naman ni sa mga American nga gin-save sang mga Filipinos during World War II man liwat nga ginsunog ni sila sang Hapon. 150 ginsunog. 139 na patay gid sir. Nakapalagyo sila sa kalayo pero pagwa nila sa ilang daw ano ni gani bunkers machine gun naman ang tira sila sir. 139 patay 11 ang buhi. Isa nagsulat sang libro, nakuha ko ang right sa libro. Subong amo na ang isa ka screenplay nga ready to go man na sa sir. Nabasa ko na ang script nga sir, dugay basa ka lang sang Saving Private Ryan. Amo na ang quality kay ang writer sina is the same guy who wrote Young Guns 1 and 2, Hidalgo, Marco Polo, Highwayman. So it's an A-list writer liwat. So we have two big movies coming up. Ang pangatlo, The Rescue. Amo ning istorya sang mga Amerikano nga gin-abduct sa Palawan, gindala sa Basilan. Atong kuan, Burnham. Grisha Burnham. Sa Betsalin. Oo. So, amo na no, pangatlo na. Pang-apat, Open Doors is the story of the Jewish family nga gin-save ni President Quezon. You know what's interesting with this, sir? Ara ko sa Israel last year, before the war started. Na-interview ko, 85 years old. He was 5 years old or 1 year old when he was here in the Philippines. 85 years gin istorya sa akon sir ang ila experience kung paano sila gin-save sa mga Pilipino. And it's a classic example of the heroism sila nga sir para nga hindi mapatay ang mga Hudyo. Ang mga gerilla nagapanaog halin sa bukid, nagakamang para lang maghatag pagkaon. Amo na ang heroism sa mga Pilipino. Pero no one knows that. The world doesn't know the greatness of our people. Amo na nga hambal sang Hudyo nga ambasador siling niya, Francis, Filipino people are great people but no one is telling your stories. You need to tell your story. Amo na sir ang aton nga mission. Well, Francis, samtang nagaplano ka sa sining nga mga pelikula, huwag ka man balagi nabudlayan sa pagpangita sa mga source person mo nga mga-istorya sang mga nagliligad or sang panahon ni kupong-kupong nga maka-istorya sa iyo sang amo ni Francis natabo, amo ni kay edad ko mo pa lang ni until now dumduman ko pa. Hindi mabudlay para sa imo? May difficulty man sir pero actually sir kung makutom ko amo na ang pinaka-enjoy ko nga part sang filmmaking ko journey. Ang ma-discover mo ang mga stories. Kaya ano na sir, nagasanga-sanga lang. Istoryawan mo ni anay and then ihambalo niya ka si amo ning istoryawan mo, nagasanga-sanga until nga maabot mo gid ang ang primary sources
So may mga challenges man, sir. Pero one of my greatest joy, sir, is na-interview ko sa Japan, sa Tokyo. Isa ka kamikaze pilot, sir. He was in his 90s ang in-interview ko sa impakita isa akong pictures. He was 19 years old. Sang ginpadala sa sang Japan kamikaze pilot. Ang iyang experience, sir, pagpuli ya. Do way sa kinbaton sang iya nga bilog nga community. Kay ti kamikaze pilot ka, you're supposed to die. Nga nagbalik ka diri. Pero ginistorya, sir, kung paano nagbaylong iya kabuhi, paano siya na-connect sa mga missionaries nga ara di sa CPU. Ti part na isang story naton nga ti imagine mo, mga amo na nga golden story, sir. It's priceless. Sa ato mga televiewers, sa Facebook viewers, just imagine, no, saan gina-istorya sa inyo ni Francis. Subong pa lang daw makahalawat-hawat ng tanawon, no? Kaya as a Filipino, kag nangin filmmaker, nagtuon man sa Amerika, pero diri ginkuha mo gin hatag daw gin gef gin debuya ang iyas ning ikasaranggid to make a film para nga mag-enjoy makita nga Pilipino iti nationwide ini ang iyang in March 1521 sa kwan sa Pitsa 5 dason semana nagli no dason semana ang red carpet. By the way, ang mga tickets ni diin bala mahimo mabakal, Francis? May ara bala tickets para sa mabakal o kung makuha sa Rotary Club of La Paz? Ang pagkaintindi ko, sir, may ari diri sa Rotary Club of La Paz. Paki-contact lang sa kay Attorney Esther. Kadako gid support sa Rotary sa aton. Nagapasalamat gid ako. Sir, ang success ng 1521 sa Amerika kag diri sa Pilipinas, believe it or not, hindi halin sa film industry. Halin sa mga businessmen who have the same passion and mission to promote to the world the greatness of our people. And gin-advise ako sang SM by tomorrow, Sabado, available na ang online link. Pero ang encouragement ko, kung gusto nyo discounted nga ticket, sa Rotary ka mo magbakal. Very good. Kung nakuha nila ang presidente, si Mambing Evangelista Lagradilla, amo ni ang presidente sa Rotary of La Paz, subong, no? Ara sa ho, kamo ni siya ang in charge gid sa Abante Bullseye. Siya ni ang dapat nga kututon nyo kung kinanglan nyo sa tickets. Huwag ka kinanglan sa mga kameraman. May presentar ko si Ruben, si Alan, kag sumumay sa computer, si Jong, ato pa isa o, sino nga na isa na, Yong, sino nga na? Ha? Kurt? Kurt? Basta kung ginanglan ka, padala tas palawan to. Eventually, sir, damo pa ta projects nga Pero, dala ako sa ang baka pa, sa sales, si Joseph. Ara. So, oo, sir, amo kina, no? It's about time nga ang aton nga Filipino stories have to go out. Gusto ko lang i-emphasize no sa aton nga mga viewers nga sa Wednesday magtanaw ka mo sa June 5, ang inyo ginatanaw is a movie produced by someone born and raised in the Philippines, Iloilo. This is the first international movie on a Filipino hero nga na-distribute 650 theaters in America last October 2. 650 theaters. Wala pa sang isa ka movie done by a Philippine-born producer nga na-spread out sa amo na kadamo nga sinihan sa Amerika. This is the first time. 1521 made history. We became mainstream. That's why inumpisahan ta dito and ma-enjoy naton diri subong sa Pilipinas. So you're looking, hindi lang ining another one of those historical movies nga made in the Philippines. I can tell you that, my similarity, but we are really for an international audience. And so you can be very proud pagkatanaw mo sini. In fact, gusto ko i-echo liwat ang naging experience sa mga tao sa Mactan kag sa Manila, sir. Gin-show naton isang isa ka adlaw sa Manila.
mga businessman dito, they were so proud. Ang PNP, nagtanaw sila last October, sila ang first screening diri sa Philippines. 300 officers, PNP, standing ovation kita, sir. So, amo gid na ang ginapabugal ko sa inyo nga, by the grace of God, nakahimo kita sa pelikula na everyone can be proud of. Ining 1521, The Quest for Love and Freedom, naka-break na bala ini sa box office box office record, Francis, diri sa Pilipinas. Wala pa, sir, kay sa Wednesday pa lang kita Ay, mag-release. ma-start pa lang, no? Oo. Now, why ka malaga plano nga every December may ara nga film festival diri sa Pilipinas? Why ka plano nga may isa ka nga intra sa silang film fest? Sa sunod, sir, kabalan mo ang rules ng MIFF, what I was told is, dapat sa ila ka una mag-show. Hindi ka pwede mag-show outside before MIFF. Amo na ang inambal sa akon. Amo na nga, amo na nga white tagin pasulod ni siya sa MIFF. Pero maybe one of my future movies, we will seriously consider nga isulod sa MIFF. Ining sa mga palabuton mo nga mga pelikula o sa movies or makabig na ton in the future, sino ang mga artista nga naplano mo sa aton nga mga artistang Pilipino or sa abroad mo nabi, mga foreign artist nga amogid ang makabig na ton nga mayor role. Primero ang iyagid mayor nga role, silang bidabi bilang. Oo, sa Angel Warrior ta, sir, damo na ang ginapang recommend sa akon. Pero why pag kita naka final. Can you give three lang ba? The three names sa mga Oo, ang babae? gin-recommend sa mga ano sa Amerika si Vanessa Hudgens. Kaya half Filipino na siya. Kaya ang bida sa Angel Warrior babae mo. Half Filipino na siya. Ang ikadua si si Olivia Rodrigo, ang singer, pero artista man na siya. So those are the two names nga ginhatag sa akon, nga ginrekomenda. I have not approached them yet kasi ginaumpisan ko anay ang patapos ko anay 1521. Pero amo nang mambal ko si mo, sir. Ang creative consultant sang Angel Warrior is Oscar Snyder. He is Aaron Snyder. He's an Oscar-winning director. So siya sir ang nag-guide sa akon sa creative side. How to pag-develop sang script. Siya ang nag-connect sa akon sa A-list writer. And so, siling niya kung si Bruce Snyder ang magsulat sang imong script. Kay there was a time nga ready na ang script, ginbasa ya siling niya, Francis, this is a good one, but this is not great. If you want people like Kate Blanchett to read this, you need to work with an A-list writer. Amo na mga considerations naton. Gapasalamat ko, sir, kay sir, grabe na si Aaron Snyder, sir, gina-guide ako na, tawagan ko siya, kuha ko sang guidance siya, pero why gina, sir, maskin 5, why na siya kasukot sa ako. He's just like giving it away, like paying it forward. Kay siling niya, may ara man nga nagbulig siya sa una, siyang nagumpisa siya. And so gina-pay it forward niya lang na sa akon. So amo nang nami, sir, no, kay may mga tao gyapon. Despite of what we hear about Hollywood in the film industry, a cutthroat environment ko, no, hambal sang iban, but there are still good people in there. Nga mo nang nagabulig sa aton. Si Senator Pacquiao kag si Cesar Montano actually are already connected to Angel Warrior. May ara na ta na kontrata. Si Senator Pacquiao is gonna play our Ilonggo hero, even though he is an Ilocano, si Colonel Peralta. Remember nyo, sir? Yeah. Hero gina sa naton. Tapos si Cesar Montano will play the role of the Filipino pastor nga nagbulig sang mga American missionaries during World War II. Do si Rizal mo ni. Do siya mo lang dala si Rizal mo. Okay. Yes. Kung si General Peralta, hindi ayan na mag-sok-sok glove si Pacquiao kung siya kuhan mo. Basi mo na pukol na. No. Sadya na, sir. Masadya gina. Hindi na particular nga doog ang imo sining nga plano nga kuhaan shootings or shootingan sa sining sila ni mga Angel Warriors.
For sure, sir, ang Lopez Mansion. Ang diri sa tubang sang PLDT. Ay, yes, ang Nelly's Garden ba, sir? Ati nila si Garden dito niya sa unan sang Benito. Amo na. Nga. Nelly's Garden. Amo na. Kay amo dira gina sir nagsulod ang mga Hapon sa World War II. So that's one place. And then there will be some remote places, probably some of the jungles here. Kung safe para sa mga artista naton. Kaya a lot of this movie will be in the jungle. So amo nang ano naton, sir. Ati daw guwas na daw mga masuna. Beng may intra ka. Gusto mo nga ikaw ang pamana. Ha? Ikaw ang uyat panalay, tanda ka mang rumana. Ha? Imuot na ikaw si si Cupido. Now, Francis, sa sining mga pelikula nga imo ginaplano sa karon, ang mga artista nga mga foreigner, sino yang ginaplano mga kwaon? Okay. Oh? Well, isa sa maging consider ko, si ang remember nyo sa Crazy Rich Asian, ang lalaki, si ano ganini? Si he's the Malaysian he's Malaysian British Malaysian I go blank sa ano ko. Siya ang leading man sa Crazy Rich Asian. He's an action star too. So siya gina-consider ko na siya as a possible lead nga nga ma-involve dito sa aton pelikula. In my other movies, we have sent offers and we have had negotiations din sa mga I don't know if you remember the sniper sa Saving Private Ryan. Oh. Nang si I go blank sa mga ngalan nila. Pero yes, Yan to, Joseph? Barry Pepper. Thank you, sir. Yes, nabasa niya ang script ng The Rescue. He is very interested. In fact, back and forth before COVID. Back and forth pa ang attorney niya kag ang akon attorney. So, very, very interested siya, sir. In fact, we are already talking numbers in terms of compensation at that level na ang negotiation. The relationship between the producers and the foreign artists, wala bala sang problema nga nagatululuhaw, like for example, hindi ka mo nag-insaktuhan ka mo sa primero, pero sa uli daw, hindi ka mo nag-insaktuhan sa bayranaya mo na bala? May ara ginaya, sir. There's always challenges in relationships. Kasi only human beings. There are always miscommunications. Pero ang importante that, sir, is just like what a leadership principle. I always believe that what happens to you in life is 90% your response, 10% circumstances. So it all depends on how you deal with those challenges. I learned a lot from 1521 from my first movie, and I learned how to in my next movie. I know better now on how to prevent those kinds of occurrences. But there will always be importante you learn, you adapt. Kaya kung kabalo ka, Francis, magpakanubo. Kabalo niya si Lord magtanaw sa imo, kag tagaan niya kasang maayo man nga padya, katulad sa kinsili mo kay na nga ginatudluan ka sa isa man ka lagting ka producer sa Amerika nga why involved bisan sa sentimo sa bayad. Ti kay nakita mo sang Ginoo nga maayo ka kag nagpakanubo ka kag wala ka mag-alsa sa imo sa pakpak ka maglupad ka na dayon, no? Kay mabudlay man magdamgo kasi tama ka taas kay lagapok mo tama man katunog, di ba? So, thank you kay may ara kita nga utod nga Pilipino, particularmente dirigid sa Iloilo, nga amo ni ang panimuot. So, we're proud of you, Francis. So, ano ang imon lang abi mahatag nga pambilin-bilin sa imo nga mga tumalanaw sa imo pelikula nga 1521, The Quest for Love and Freedom, kay daw ginakulabos kita sa panahon sa sining tion, Francis. Sa liwat, sir, salamat sa Abante Bullseye. Salamat sa inyong production company sa paghatag sang opportunity sa akon. Gusto ko lang ibilin ang ginhambal ni John F. Kennedy. Siling niya, rising tide lifts all boats. Kung nagataas ang tubig, nagataas man tanan nga bangka.
ang success ng 1521 will benefit all Ilonggos, all Filipinos, because this is about our story. This is all about our international identity, our heritage. And so, pareho sang istorya ko kagina nga more than 500 years ago, si Dato Lapu-Lapu was a crossroad. Surrender or to fight for our country. Ang akon nga challenge man sa tanan naton nga audience is, are we just gonna surrender nga ang aton mga stories of greatness, heroism will just be buried with us? Or it will become a powerful story that will inspire the world? Are we just gonna stand by, or are we gonna stand up and show the world that we too as Filipinos, Ilonggos, Filipinos, we are strong, world-class people, extremely capable of doing great things that will inspire the world. That we are not savages. We are not animals when the Spaniards came. That we are a great nation, a great people. And we are still the same right now. We are at par. We are second to none. And when you go out and watch 1521 in June 5, you are helping us make that dream come true. So ginapangayugid nga tanan. Lolo, tatay, bata, please come, watch it. Hindi na ako maghulat sa streaming kay base kung hindi kita mag-support sa sinihan, base hindi na ni makalabot sa streaming. Kaya nakadepende ang streaming deal sa Taquilla results. Please come out, support 1521. This is our story. This is for all of us. This is our pride as a people. Pwede ini sa mga kabataan. Pwede sir, PG-13. So, pwede gid wala dugo, wala sensuality, wala foul language. Amo gid ang pagka-create because our desire is makonekta, especially the most disconnected, our younger generation, most disconnected sila sa aton history. We want to connect them. That's why we created this with them in mind, not just the adults. So there you are. Thank you very much, Francis Lara. Nanay sini sa man ka maestra, isa ka educator, kagagi padako sila sa maayo mga panimuot, kaga daw katulad man sang army, o katulad man sang soldado, no? Kapag padako sa iya, kati siling yan, sa San Yatsen man sa nag-graduate. So sa aton sini nga mga utod nga Ilonggo, suportahan ta si Francis as an Ilonggo man. Kagti isa pa, matahom ang iya sini nga pelikula nga mo ang 1521, The Quest for Love and Freedom, nga ang bida nga babae, si Bia Alonso. Pero sigurado ko nga ang bida nga lalaki, hindi si John Lloyd Cruz. Okay. Dere na ako pa ang ining pagpangalagan sa Bullseye karon nga episode, ika-5 nga episode sa sining programa, kag makita sa imong cast live sa Cable Star Incorporated Community Channel number 1 o Community Channel 1, Cable Star Incorporated Facebook page, kag subuman sa page sa Abante Bullseye, kag Bullseye siyempre, kag sa Abante man, pila ka page nisang ining programa ang pwede niyo matanawan. So Lord, thank you gid nagamit namo ng imo kaalam, gipagamit mo sa amon sa sulod sa isa ka oras. Nagkambyohanay kami isang pamangkot kag sabat, kag nagpasalamat kita sa aton bisita man kay Francis Larahu nga naghatag sang duwag sa sining programa Abante Bullseye. Sa masunod nga Biyernes, magkakita kita sa mga pong takna kag lugar dire sa Pets Grill and Restaurant. Salamat sa aton sining mga tagsakdag sa Metro Park o kon Metro Pacific, kag subuman sa Pets Grill, kag sa Tres Marias. Kung may ara ka mo dira nga graduado na, kag kumplitong papilis nga manugsakay sa barko, padala lang dire sa sining programa o kung mag-contact lang kay Miss Bing Evangelista Lagradilla sa cellphone number 096223-26221. Liwat, 096223-26221. Kaya sigurado makasakay basta kumplito kag maayo ang panimuot siya. Ang inyo biyan sa kanginanopod kay Alan, kay Jong, kag subuman sa Clark, kag Ruben, kag Joseph, Joel Estoche. Salamat kag mayong hapon. Inyo nabatian kag nasaksiyan ang isa ka episode sang Abante Bullseye.
Kada Biyernes, las 2 sa hapon, diri sa Pets Grill and Restaurant sa Tubang sang La Paz Plaza, Tubtub sa Luwag.